Grabe, ultimo tong pahingahan, oh. Tapos tingnan nyo, ngayon umalis naman silang lahat dito. Andun na sila sa taas ngayon. May nag-ride din, grabe. Meron din andun sa taas nila, oh. So, may cafe, may tours, may ice cream. Kakamukha ng kulay. Huh? Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon, tayo po ay magpupunta sa isa sa mga famous tourist spots dito sa Luang Prabang, which is ang Kuangsi Falls. And actually, itong tour na to, actually hindi siya tour eh. Parang private tour na din, oh. Parang ganun na nga din. Kung ano-ano sinasabi ko. Kasi doon sa mismong hotel natin, nagtanong ako dun sa reception, then nag-recommend siya ng mga iba't ibang klaseng tour, may joiners, may private, ganyan. So, pinagkumpara namin kung ano yung much better and kung ano yung mas works for me. Dahil as a solo traveler, as a vlogger, as a nagdo-document for TikTok, ganyan, at sa mga ibang social media platforms, parang for me, okay na simulan siya ng mas maaga. Kaya ngayon, napagdesisyonan ko po na ang kuhanin ko isang private tour. So itong private tour na to, ang halaga nito is 800k. Tapos kapag ka naman yung may kasama kayo is 100k keep. Parang gano'n naman ang halaga. Kaya lang kapag ka yung 100 na yun is Kuangsi Falls lang. Pero kapag ka itong private na to, is tatlong pupuntahan nyo. Kuangsi Falls, tapos yung Elephant Place, tapos yung isang Buffalo Place. So yun ang pupuntahan natin. Much better siya dahil magsisimula siya ng 8:20 AM. Kasi kapag ka yung joiners is 11. Though meron mga iba sa inyo na parang siguro mas gusto kapag ka kunyari magsisimula ng tanghali, ganyan. Kaya lang sa akin kasi, ngayon po ang ating last full day dito sa Luang Prabang. Kaya for me, parang okay na mas maaga siyang masimulan para mamayang hapon na tanghali ay meron pa tayong mapuntahan. So, ang duration ng tour na to is parang tatagal siya ng 3 hours or 3 to 4 hours, I think. Depende, okay? So, update ko na lang kayo later. Ayan, dito tayo naglakad doon sa previous vlogs exploring Luang Prabang. At alam nyo, itong lugar na to, ito yung night market area. Pero babalik tayo dyan sa mga susunod na araw kasi ang ganda guys, sa mura ha. And dito sa side na to, ayan. Dito sa side na to, yaan ang mga murang kainan. I mean, dyan yung matatagpuan dito sa area na to, yung parang food park nila na yan. Bukas na ba kapag ka ano? Bukas na ba kapag ka ganitong oras? Ayan, tignan nyo. Kaya for me, okay lang na naka-van tayo. Dahil 54 minutes po yung ride and ang layo niya is 29 kilometers from dun sa hotel natin. And kasi, syempre, kailangan mapuntahan natin yung hindi pwedeng ma-skip natin yon. Dahil kapag ka na-skip natin yon, hindi kumpleto ang Luang Prabang trip natin. Okay? So, medyo spoiler, ito po ang itsura niya ng Kuangsi Falls. Ayan. Search nyo na lang din sa Google para makita nyo. Kapag ka isa sa mga, kunyari mag-search kayo sa Google ng Lao o kundi ng Luang Prabang, yan ang lalabas. Kasi yan ang parang enchanted falls nila dito na parang ang ganda-ganda, ganung level. At isa pa sa advantage, kaya mas pinili ko itong private kasi diba mas maaga siya. Pero pwede naman kung gusto nyo hapon kayo magpunta or kung ano pa man. Kaya lang, kasi ang hinahabol ko yung walang tao para makita nyo na maganda. Gets nyo ba ibig ko sabihin? So kapag ka kunyari kasi nagpunta tayo doon ng tanghali, may mga photo bomber na, ganyan. So, might as well, gumising na lang ako na maaga para makita nyo kung ano talaga yung pinaka-best, diba? Yun lang. Okay guys, so nakarating na tayo dito at ngayon nakita nyo naman yung itsura ko. Hilong-hilo ko. Nakakahilo pala yung biyahe papunta dito. Like zigzag-zigzag siya. May motion sickness pa naman ako kapag kadaan. So gusto ko lang sabihin sa inyo yun. And ngayon tara na, bumili na tayo ng ticket. Hindi po kasama yung ticket ng Kuangsi Falls doon sa mismong binayaran natin. Kasi sasakyan lang yun. And ang layo pala nito. Ang layo. So, sana kaunti lang ang tao. And aside from that, hindi pala siya kayang lakarin kundi sasakay tayo sa ganito. Sasakay tayo sa ganyan papunta doon sa mismong falls. Ayun na, may mga nagbebenta dito ng mga gamit-gamit, ng mga pagkain, ng mga gulay, prutas. Ito yung presyo. Kuangsi entrance fee. So, ito siguro sila. 20,000 siguro sila. Tapos tayo, 60,000 keep po ang presyo, including na yung electric transport. O, diba? 60 kyaw pala. 60 kyaw. One? Only yeah. Included electric transport? Okay. Thank you. Where will I go? Here? Okay, thank you. Here? Only one? Here? Ayan, may mga kasama tayo dito. Ayan, let's go. Kasama to sa 60,000. So, ayan, as you can see, nakasakay tayo sa electric transport kasi hindi siya kaya lakarin, malayo. Ayan, so ibinaba tayo ngayon dito. And actually, napakadaming mga shop dito, oh. Mga bilihan ng pasalubong. Ayan, as you can see, nakikita nyo ba? Ayan, mga damit-damit na parang mga elephant pants, mga sitcheria. So, ngayon, dire-diretsuhin natin to kasi dito daw yung Kuangsi. Guys, hanggang ngayon, nahihilo ko dun sa naging biyahe. Zigzag kasi siya, tapos rough road pa. Rocky road, parang gano'n ang nangyayari. Tapos, ito pa.
yung transport pa, electric transport, parang papanik ng bundok. Yun talaga yung weakness ko. Alam nyo, share ko lang sa inyo, fun fact, kaya hindi po ako nagpupunta sa Sagada, hindi ako gumagawa ng vlog about Sagada, ganyan, dahil hiluhin po ako pagka yung road. Pero kapag kunyari aeroplano naman, ganyan, hindi. Pero kapag kunyari yung land and sea, kahit yung mga bangka, yun, hiluhin ako pag ganun. Ayan, yung itsura, the view, tapos ito man, ditong QR translator if ever. Though tayo nakakaintindi naman tayo ng English. Yan ang edge natin sa Madlang People Dabarkads. Tara, bumaba na tayo. Ayun na naman po. Ito na naman tayo sa isang lugar na kung saan wala tayong kasabay na naglalakad. Time na ganito, ang nangyari sa Kota Kinabalu, meron sa aking sumusunod na aso. Takot ako sa aso. Yung ganda yun. Nagagandahan ako dyan. Yung tipong nature vibe lang. Tapos walang tao. Ayan, be a responsible tourist. No trash. Don't remove anything. Tapos, bawal manigarilyo. Ganda yun. May bridge. Kinabidyohan pero nadulas ako. Alam nyo, parang hindi to hiking levels. Kasi naririnig ko na yung mismo mga tubig sa falls eh. Hello, grabe. Para naman ako nasa Subic Safari. Baka may biglang leon na lumabas dyan. Oh my God, may bear. Oh my God, may bear. Hala, ba't may bear? Uso pala yung bear dito? Okay guys, nag-research ako. Oo nga, uso nga ang bear. Like, merong mga bears dito. Ayun na. Meet the bears! Ayan sila, oh. Diba? Ayan po ang bears. Ang alam ko, diba, kapag ka mga bear na ganyan, yung tipong mga ano sila, wild. Like, nanunugod. Ay, ayan, for your info, yung Lao pala, meron 2 bear species. Merong moon bears at sun bears. Both are important to healthy forests, both are endangered. Pa-share ko lang, hindi ko pa napapakita sa mga previous vlog. Ganyan po yung sulat dito sa Lao. Parang kasulat nila yung Thailand sa Myanmar, no? Galing. Oh. Hello po, tulog kayo, no? Grabe naman, tuwing kailan ako pumupunta sa mga ganito, puro mga tulog. Kundi tulog, nakatalikod. Grabe, wait lang. Ito ba yung Kwangsi Falls? Bakit color brown? Ang nakikita ko sa mga Facebook, saka sa mga post, color blue. Though yung sinabi ko sa inyo kanina, hindi pala siya ganun kaikli. Mahaba-haba rin pala ilalakarin. Oh my God, meron naman butiking malaki. Hindi naman bayawak yon, pero ang laki. Yun yung ayoko kapag kasi ganito, may biglang dadaan na ganyan eh. Kwangsi Falls, bakit hindi ka color sky blue? Ito kasi sa picture sa internet. Bakit color brown? Ay, ito, you are here. Nasa baba pala tayo. So meron pang... Wow, for the hiking pala to. So papanik tayo sa taas. Ang galing. O, di ba? Ang ganda niya, guys. Lalo na kapag ano tawag dito? Naka time lapse. Kaya lang brown. Grabe, nasa baba pa lang ako, pinagpapawisan na ako. Ganda. Kahit ganyan lang, natutuwa na ako. Tignan nyo, kapag kainan na siya, nilong exposure. Ayan yung itsura, oh. Ang ganda, very smooth. Ayan, finally, nakarating na tayo dito. And guys, gusto ko lang i-share sa inyo, nayaan po ang Kwangsi Falls. And as you can see, multi-tiered falls siya. Ayan, meron dito, tapos biglang tataas, tapos biglang tataas, ganon. Though, hindi ko lang alam, ilalagay ko na lang dito sa screen kung man-made ba to o God-made, nature-made, and kung ano pa man yan. Pero ang ganda niya in person. Though, tulad na sinabi ko sa inyo, tignan nyo po, hindi talaga siya color sky blue. Though feeling ko ano na lang yun, tawag doon, ine-edit na lang nila sa Lightroom, no? Or baka dahil ngayon lang tag-ulan, baka kapag ka normal days, color sky blue siya. Ewan natin, pero alam nyo, ang satisfying na magpunta dito kasi more on nature vibe talaga siya. Tapos actually, dito sa falls na to, mayroong mga areas dito na pwedeng maligo. Kaya lang, dito sa side na to, bawal ata maligo. And aside from that, meron dong restaurant. So as you can see, if ever kung gusto nyong kumain, ganyan. And also, kapag ka pupunta po kayo dito, sa mismong Kwangsi Falls, meron ditong bear sanctuary. Yun yung nagulat ako nung una dahil hindi ko alam at hindi ko ina-expect na uso pala ang bear dito sa mismong Lao. And meron kayo doon makikita ng mga bears, different kind of bears, pero dalawa lang yung species, okay? So ngayon, tara na, magpunta na tayo. Gusto ko lang ikwento sa inyo yun para mag-explore pa tayo ng ibang magagawa dito sa area na to. Sabi, malalim kaya dyan? Wow, ang lamig guys. Like yung yung simoy ng hangin na nagpupunta dito, ang lamig. Nakakatuwa. O diba? Another bucket list check sa ating travel trip. Pero pumanik pa tayo, baka mamaya meron pang makita dun sa itaas. Linawin ko lang sa inyo, yung word guys na pumanik, ibig sabihin to go up. Kasi meron akong mga ibang viewers na hindi sa purong Katagalugan na lugar lumaki. So, yun, gusto ko lang sabihin sa inyo kasi para hindi kayo ma-confuse. Kasi merong mga ibang words ako na ginagamit na hindi naiintindihan ng mga ibang viewers natin from different parts of the world. Kung gusto niyo umupo at napapagod na kayo pumanig sa taas, pwede po kayong umupo dyan. Meron ding upuan doon. Tignan nyo, ang ganda nga nito, yung view na to. Ganda, no? Kakatuwa. So, since ako na rin nagsabi na magpapahinga kapag kapagod, ayan, magpapahinga muna ako. Whole day naman ang ating nirent na car.
okay lang yun. Okay, nakapagpahinga na tayo, dumire-direction na tayo hanggang dulo. Grabe, ultimo tong pahingahan, oh. Ay, hindi pala pahingahan. Nakala ko parang, ano yan, rest stop. May mga water. Ay, ang galing, merong water. Di ba windmill? Ano ba yung sa water? Water mill? Oh my God, ang ganda! Promise, ang ganda! Nakikita niyo, oh my God, ang ganda! Wow! So grand! Yan, tignan nyo, ang ganda! Wow, nakakatuwa! Ayan, so narating po natin ang pinakataas ng walang kapagod-pagod. Ang ganda nito, nag-try ako. So picture niya, tapos ilong exposure nyo. Super sulit, super ganda. So guys, nakapag-picture ako dito. Ayan, nakikita niyo yan. So ito yung mga picture ko. Ayan, 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 ayan. Nakikita nyo, ang ganda. At kanina, wala pa sila. Wala pang mga tao. Tapos dito sa side na to, may mga tao na. And ito ang magandang spot na pang photo. Tapos naka 0.5. Maganda guys. And alam nyo, nakakatuwa kasi good yung tawag doon, good yung decision natin na magpunta dito ng maagang maaga kasi walang tao. Ayan, nagraratingan na sila, oh. Oh, kahit na ganon, okay na rin ako, kontento na rin ako dahil nakapag-picture na tayo, nakapag-content na tayo at super sulit na for me. So if ever kayo, kung pupunta kayo dito, pwedeng agahan nyo gumising para ma-solo nyo yung lugar. Tingnan nyo ngayon, ang dami ng tao dyan sa likod ko. Dyan ako nag-picture kanina. And yun, gusto ko lang sabihin sa inyo, pro tip, umalis kayo doon sa city center ng area ng Luang Prabang ng around 8:20. Kasi ito po, 8 o'clock AM nagbubukas, sabi ng receptionist natin. Okay? So yun, okay? If ever, yun po ang gawin nyo, mga 8:20, 8:30, yan safest. Magpunta na kayo dito para walang tao. Dito naman tayo sa isang area magpunta bago tayo umalis. Para masulit natin yung entrance. Diyos ko, 60,000 kiyaw din ng kip yun, ha? Tapos tingnan nyo, ngayon umalis naman silang lahat dito. Andun na sila sa taas ngayon. Ayun na, walang katao-tao, nakakatuwa. Grabe yung mga tubig ko nagpupunta dito. Hindi tayo pwedeng dyan, sumakay o dumaan dahil madudulas tayo. And dito sa area na to, bawal po mag-swimming. May mga areas lang na pwede mag-swimming, pero dito bawal. Ayan, so bago tayo bumaba, gusto ko lang sabihin sa inyo yung mga presyo ng mga pagkain dito sa mismong Huangsi Falls. Ayan, as you can see, 90,000 kip, 60,000 kip. Tapos itong mga sandwich, 50,000, 40,000. So medyo mura lang din pala guys, kumpara doon sa mismong city center. So pwede nyo i-consider. If ever, kung gusto nyo, i-post nyo lang, then kayo na lang mag-convert. Ayan, diba? So ito yan, ha? Yan po ang restaurant na yun. O, diba? While eating there, mapapanood nyo itong isang layer, isang level ng mismong falls. Ayan, so ngayon nakabalik na tayo dito. Sasakay na ulit tayo ng electric transport. Let's go. Ayan, included yan dun sa binayaran natin. Kaya muna tayo bibili ng food dito. Doon na lang tayo bumili sa city center. Ayan, so andito na ulit tayo sa entrance. Okay, hanapin na ngayon natin ang ating driver. Ayan, let's go. Thank you. Okay, so far, andito na ngayon tayo sa mismong sasakyan at nag-enjoy tayo doon sa mismong Huangsi Falls. Dahil, yun yung in-expect ko talaga. Aside from ang in-expect ko kasi color blue siya. Pero color medyo brown-brown nga. Pero okay siya. So, worth it siya. Kapag pupunta kayo dito sa Luang Prabang, puntahan nyo. Diba? Nakipakita ko naman sa inyo kung gaano kaganda. Nakikita nyo naman sa mukha ko na masaya ako sa ginawa ko ngayong araw, diba? And aside from that, is nag-enjoy ako nung naglakad ako ng konti. Gets nyo yun? Yung at least hindi tayo nakahiga lang, hindi tayo nakaupo lang, ganyan. So, ngayon, pumunta naman tayo sa mga madadaanan nating Elephant and Buffalo. Let's go. And, so, idinaan tayo ni Kuya ngayon dito sa Elephant area. Hindi kasi siya Elephant Sanctuary. Di ba pagka Elephant Sanctuary sa mga area ng yun? Area ng bundok-bundokan. Pero hindi kasi ito yun eh. Parang lang siya, showroom or something. And, wala siyang yung magra-ride kayo sa elephant because hindi siya okay, di ba? So, fading lang siya. Ayan. May nagra-ride din. Grabe, mayroon din nandun sa taas nila, oh. Diba hindi okay yung ganyan? Though hindi na ako magbabayad para magpakain or pinapakita ko lang sa inyo na kunyari kung magtutour kayo dito, meron kayong ganitong makikita. Tapos ayan pa. Hello! Hello! Sabay di! Sabay di! Ko alam kung ano yung mga ginagawa nila. Puro pakain lang guys. Yun lang. Ayoko naman na magpakain kasi nagawa na natin yan sa Pattaya. Plus, nakapunta na rin ako sa Chiang Mai and Chiang Rai kaya lang hindi ko pa siya na-upload. Pero i-upload ko din sooner dito sa ating
channel. And tapos, ngayon naman, tignan nyo, tingas-tingas na ibuhok ko. Ngayon naman, pupunta naman tayo sa Buffalo area kasi meron sila ditong tinatawag na Buffalo ice cream. Though parang sa atin sa Pilipinas, meron yan. Actually, specifically sa amin nga sa Nueva Ecija, sa CLSU. Nakalimutan ko kung ano tawag, basta Carabao Center, yon doon. Meron din ganyan if ever kung gusto niyo pumunta kayo sa Muñoz, Nueva Ecija. Okay? So ngayon, try naman natin ang Lao version. Okay, andito ngayon tayo sa ating next destination, ang Lao Buffalo Dairy. O, diba? So, may cafe, may tours, may ice cream. Okay, saan ba? Dito. Hindi dito. Dito pala. Okay, let's buy. Parang mahal naman. Bakit 220 kip? Ice cream lang naman gusto ko. Hello, sabay di. Tignan natin kung ano ang okay na option. Madaming option. Tignan nyo. Excuse me, do you have English menu? English? Here, okay. Yan, tignan nyo. Buffalo ice cream. Today's flavors. Coconut, vanilla, pumpkin, Baileys, ginger, lemongrass, chocolate, caramel, coffee, and tamarind. Ayan, 50,000 kip siya. Tanungin natin kung ano yung bestseller. What's your bestseller? Ginger. And the next one? Vanilla. Vanilla. Okay, I'll taste ginger. One ginger. Sige, ginger tayo kasi yun yung bestseller nila eh. Para kakaiba naman. Bakit parang magkakamukha naman ng kulay to? Magkakamukha ng kulay. Oh. Ang naiba lang black sesame. Tapos parang medyo may yellow silang lahat. Ganun ba kapag Carabao milk? Hindi ko alam eh. Ayan, 50,000 kip. Here. Thank you. Okay, so ito po ang itsura ng ginger ice cream na Carabao ice cream. I mean, Buffalo pala. Buffalo. Okay? So, ito yung bestseller nila, ginger. Kakaiba. Parang feeling ko, ang in-expect ko na flavor niya is parang medyo turmeric, maganon, tapos medyo maanghang. Kasi ginger, di ba? Maanghang yung ginger. For me, naanghangan ko. Baka baka may ahas dito. Ayan. Di ba madaming ahas sa bamboo? Ayan po ang itsura. Matamis siya. Nalasang-lasa mo talaga yung ginger. Ganon level. Isipin nyo, ginger na may sugar. Ganon lang yung lasa. Hindi ko nalalasa yung Carabao milk. I mean, Buffalo. Sarap. Yan o. Though yun lang na may masasabi ko. Wala akong ibang masasabi. Kasi plain and simple lang siya. Parang ginger lang na may asukal. Again, 50,000 kip. Yan o, tignan nyo. Doon sa side na yon, meron doong mga buffalo. Water buffalo daw ang tawag dyan. O, diba? Yan po ang itsura. Though parang bukid lang talaga siya ng punong-puno ng ganyan na ginagatasan nila for the ice cream. And syempre, yung mga meat niya, ginagamit din nila, ganun. So yun, share lang. Quick share. Ngayon, so bago natin tapusin tong video na to, gusto ko lang sa inyo ibigay yung quick verdict, realization ko dito sa mismong entire day natin, okay? So number 1 is talagang ang pinaka-priority ko dito sa tour na to isang Guangxi Falls. Yun nga yung tinasabi ko sa iyo simula kanina, diba? Dahil siya talaga yung pinaka-famous dito sa Luang Prabang. So for me, I highly suggest na mag-take kayo ng tour na to, mapa joiners or private. Ako kasi, sa situation ko, ginawa ko siyang private para yung oras ako may handle at the same time is pwede akong magstay muna dun sa Guangxi Falls ng medyo matagal. Like yung kanina mga nakita nyo mga clips is parang nag-spend ako dun ata ng mga 3 hours or I think mga ganyan. So medyo matagal siya. Medyo matagal ako nag-emote dun, ganyan. And for me, worth it. Worth it yung ginastos ko kasi ang ganda talaga dun. Tapos purely nature, ganyan. So if ever kung kayo po ay mag-a-avail nito, is sa hotel ko kasi, doon sa mismong hotel natin, is 800,000 kip ang presyo niya. So sa peso, 2,000 pesos siya. Kasi private naman yun, naka-van ka, ganyan, merong driver, tapos i-guide niya kayo. Pero hindi siya papasok dun sa loob. Tapos kapag ka-joiners naman is 100,000 kip. O diba, medyo malaki din yung difference nila. Pero for me nga kasi yung oras. O diba, at least ngayon nakakapaglibot tayo dito sa paligid. Pero kung tutuusin, hindi ko alam kung paano mangyayari kasi may mga kasama tayo dun, diba? So if ever, magtanong na lang kayo sa hotel nyo, pero kung same tayo ng hotel, yun po ang presyo. And again, I highly suggest na pagka magpupunta kayo sa Luang Prabang, itry nyo yung Guangxi Falls. Pwede din kayo magpunta dun sa Elephant area, tapos doon sa Buffalo Ice Cream area. Okay? So yun lang, maraming salamat. Abangan nyo pa ang mga susunod kong vlogs dito sa Lao. Okay? So yun lang. Thanks!